Si Rolly naman, pumalaot muli bago magtakip siling. Nagbabaka sakaling may ipagkakaloob na biyaya ang lawa ngayong gabi. Sina Rolly at iba pang mga nangingisda ng tawilis ay nakatutok sa kanilang hanapbuhay. Ang tawilis ay isang freshwater sardine. Nag-iisa lang ito sa buong mundo. At dito lamang matatagpuan sa Taal Lake. Kaya naman ganun na lamang ang pagmamahal ng mga taga rito sa maliit na isdang ito na pamana ng kalikasan at masasabing biyaya ng bulkan. Subalit, kasulukuyang humigpit ang panghuhuli sa tawilis. Nasa watchlist na kasi ito bilang endangered species. Endemic ang tawilis sa Taal Lake. Ibig sabihin, dito lamang matatagpuan ang ganitong uri ng sardinas. Kumbaga unique talaga yung yes, Sardinella tawilis sa Taal Lake, no? But it is kasi sinasabi nila, only freshwater sardine in the world. Yes. It's only freshwater sardinella, in Sardinella, genus Sardinella. Kasi there are other sardine in freshwater, pero ito is a genus niya na Sardinella. Siya lang yung freshwater in the world. So dati saltwater lagoon niya? Dati saltwater. So several eruptions made the formation of the lake na merong isang nakalusot na isang Sardinella species na maaaring nanggaling sa Balayan Bay. Kasi the only connection of the lake to the sea, Balayan Bay lang yung malapit sa kanya through the Pansipit River. Taong 2017 nang ideklara ng International Union for Conservation of Nature na endangered ang Sardinella tawilis. Since tawilis is only found in Taal Lake as compared to the whole, to globally, so doon lang siya nakikita. So pasok siya doon sa area of occupancy na ibig sabihin is maliit lang yung area of occupancy. So pag maliit siya, so ibig sabihin meron silang very vulnerable. Yes, very vulnerable. So speaking of which, no, ang tawilis ay kailangan hulihin wild. Hindi pwedeng makultivate yan. Kasi yung nasa fish cages nga, maraming ang fish cage sa Taal Lake, puro sila mga invasive species, right? Mga exotics yan. Yung tawilis, hindi na-cultivate. Na-try namin doon sa Taal Lake mismo, kasi sabi natin, wild naman siya. Nagkulong lang kami doon. Hindi pa rin siya nag-okay kasi siguro talagang umiikot siya eh. So gusto niya talaga malawak yung kanyang habitat. Yes. Sa dami ng pagsasaliksik na ginawa ng grupo ni na Dr. Mutya, inirekomenda nila ang closed season sa Taal Lake. So isa kayo sa mga nagrekomenda ng closed season. Ibig sabihin, bawal mangisda ng tawilis. No? Naghahanap kami ng what is the science? Ano yung basis of closing it, yung pag-declare mo ng closed season. So we see that the spawning season is during March and April. Nagpipik talaga siya during March and April. That means doon sila mga buntis. Oo. So yun yung naging basihan kung bakit pwede mo siyang i-close season during that time, kasi so that yung mga buntis ay magkaroon ng time para manganak sila. So after manganak, pwede mo na silang hulihin. Ang mga mangingisda ng tawilis habang closed season, kumukuha ng ibang trabaho. Sina Rolly wala raw magawa kundi sumunod. Nagpapatrolya ang pamahalaan at istriktong ipinatutupad ang pagbabawal na ito.
Makaraan ng 5 oras, binalikan ni Rolly ang kanyang lambat. Mga 1.5 lang po ito. Hindi po marami, talagang kakunti pong ito sa amin. Logi ho kami pagka ganito lang ang aming nahuhuli. Logi? Oo. Kasi? Logi sa pagod, especially lalo sa gasolina. Kung ganito lang ho ang aming makukuha. Dahilan na rin marahil sa kakaunting huli ng tawilis na ilabas ni Rolly ang sama ng loob. Sa katulad nga ho nito, ako ay kumikilos ng kahit sulunan ay nangingisda. At normally, dapat po sa isang bangkang gayan, 2 ho kayo magkasama. Bakit? Dahil po yung mga sumisibol yung mga kabataan ay parang wala akong hilig sa dagat, sa lawa. Yung mga pinag-aaliwan nila, mga cellphone. Actually, ako yung may anak kong lalaki, hindi ko mapakinabangan sana eh. Hindi lang pala ang tawilis ang nanganganib na mawala. Maraming salamat sa pagtutok sa Eyewitness, mga kapuso. Ano masasabi niyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel.